Yo, ako si Yasdi, isang artist at content creator. Ang series na ito, ang Anipil, ay layuning mag-recommend ng mga manga, anime, games at pelikula na makakatulong sa pagbuo ng iyong sarili, lalo na bilang isang lalaki. Sa series na ito, tatalakayin natin ang susunod na stage ng hierarchy of pursuits, ang pursuits of coolness, na makakatulong sa atin bilang isang lalaki. Gamit ang anime at manga series na Akira. Tara, simulan natin. Ang Akira ni Katsuhiro Otomo ay isa sa pinaka-iconic na manga. Kilala sa impluwensya nito sa art, cyberpunk aesthetics, youth identity, rebellion, at visual storytelling. Ang cool sa personal development ay hindi lang pagiging stylish. Isa itong filosofiya ng presence, identity, confidence, expression, at non-conformity. Sa Akira, hindi ito tinuturo sa pamamagitan ng mahahabang salita, kundi sa visuals, attitude, rebellion, at action. Stage 1. Identity sa pamamagitan ng aesthetics at presence. Ang iconic na motorbike slide ni Honda, yung sideways skid ng pulang motor niya na may usok at sparks. Sa unang panels pa lang, ipinapakita na ang cool ay tungkol sa presence, yung kakayahang pumasok sa eksena na may impact. Hindi tahimik pumasok si Kaneda, kapansin-pansin siya, matapang, hindi makakalimutan. Ito ang isang core principle. Ang cool ay hindi pagtatago. Ito ay pagkokontrol ng perception ng walang kayabangan. Hindi mo iniiwasan ang attention. Pinapasok mo ito ng may confidence. Kaya naging iconic ang eksenang ito at ginaya sa maraming films at games dahil universal ang ganitong klaseng presentation. Stage 2. Cool bilang defiance at agency. Hindi mababaw na fashion ng cool. Ito ay defiance sa gitna ng kaguluhan. Magulo, dystopian, at delikado ang mundo sa Akira. Pero hindi nila lamon ng paligid ang mga karakter. Tumatayo sila laban dito. Ang cool dito ay ang pagiging kalmado sa gitna ng chaos. Ang inner cool ay manatiling composed at expressive kahit unstable ang mundo. Ito ang aral. Panatilihin ang identity mo kahit maingay, harsh o hostile ang paligid. Stage 3. Symbolic expression bilang identity. Ang pulang jacket at motor ni Kaneda, hindi lang ito costume, isa itong cultural symbol. Kapag distinctive ang presentasyon mo, tumitigil ito sa pagiging panggagaya na nagiging self-expression. Ang cool ay hindi pagkopya, ito ay paggawa ng sariling visual signature. Sa totoong buhay, magsuot ng bagay na sumasalamin sa confidence mo, hindi lang para makisama. Bumuo ng visual identity na tugma sa internal standards mo. Gamit ang design at expression para ipakita ang inner cool mo. Dinisenyo niya ang signature presence niya. Stage 4. Cool bilang rebellion na may direksyon. Ang Akira ay tungkol sa youth alienation, political pressure at transformation. Hindi lahat ng rebellion ay cool. Ang cool ay rebellion na may purpose. Ang pagtutol ng mga karakter sa authority ay hindi basta gulo. May mas malalim itong critique sa oppressive systems at sa paghahanap ng identity. Ang cool ay hindi pagiging rebelde.
Ito ay pagiging rebelde na may malinaw na direksyon at matibay na loob. Ito ang principle defiance. Pagtayo laban sa norms ng may talino at kontrol. Stage 5. Cool bilang self-mastery, hindi power over others. Habang lumalakas ang telekinetic powers ni Tetsuo, nawawala ang kontrol niya. Ang power na walang mastery ay nakakatakot, hindi cool. Nagiging grotesque ang transformation ni Tetsuo hindi dahil malakas siya, kundi dahil wala siyang self-command. Ang katotohanan ay, ang cool ay hindi brute force. Ang cool ay controlled expression ng lakas para sa isang malinaw na layunin. Ang power na walang disiplina ay chaos. Ang cool ay nangangailangan ng kontrol sa sarili. Stage 6. Cool bilang influence at legacy. Malaki ang impluwensya ng Akira sa global media. Mula sa The Matrix at The Ghost in the Shell hanggang sa cyberpunk aesthetic sa films, games at art. Ang lalaking tunay na cool ay naaapektuhan ng environment niya. Ang cool ay nagiging legacy. Hindi dahil pinilit kundi dahil authentic. Ang cool mo ay hindi lang kung ano ang ipinapakita mo. Ito ay kung ano ang nagre-reflect at dinadala ng iba dahil sa'yo. Ang image at style ni Kaneda ay tumagal ng dekada. Hindi yung simpleng fashion. Yun ay impact. Stage 7. Cool bilang life philosophy. Kapag na-internalize mo na ang layers na ito, ang cool ay nagiging tool sa buhay, hindi fasad. Cool, tulad ng sa stage 1, cool component ay presence, pero ang internal impact ay commanding perception. Stage 2, calming chaos, emotional resilience. 3, signature identity, expression with intent. 4, purposeful rebellion, intelligent defiance. 5, controlled power, and self-mastery. 6, influence, and legacy beyond self. Ang cool ng isang rascal ay hindi imitation. Ito ay authentic, expression na nakaroot sa disiplina at layunin. Hindi tinuturo ng Akira ang cool bilang surface aesthetics. Tinuturo nito ang cool bilang presence sa gitna ng chaos, confidence na hindi nakabase sa approval, rebellion na may purpose, disiplina sa sarili kaysa spectacle, legacy na bunga ng aesthetic influence. Ito ang nagtatransform sa isang bata patungo sa pagiging rascal na lalaki. Hindi kung ano ang hinahangaan ng iba, kundi kung ano ang tahimik nilang nire-respeto. So, para ma-apply mo ang mga ito, subukan mo nating pumasok sa kwarto na parang signature moment mo. Kalmado pero kapansin-pansin. Bumuo ng personal aesthetic na tugma sa values mo. Manatiling steady sa gitna ng chaos. Magrebelde ng strategy, hindi reckless. Mastery ng sarili bago maghangad ng influence. Gumawa ng kilos na may resonance. Cool na tumatagal lampas sa sandali. Kung nagustuhan mo yung mga gantong content, like this video and follow me dito sa TikTok. Mag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na kabanata. Be Rascal.